as of 6 in the morning. The good news is binasag po ng bulubundukin ng Sierra Madre yung lakas ng bagyo. But I don't know kung sa other part na mas malapit yung bagyo, malakas pa rin. But here, yan. Ganyan lang ang hangin. Kagabi pa ganito rin yung hangin. So ito siya nung 11. Good morning dyan sa inyo. So now is yan 11 PM. Update lang po tayo. Yung bagyo po natin ay nandito na. Yan, laki-laki. Ito na siya. So nandito yung area natin. So meron kasi ditong Zambales mountain range na mataas at meron ditong Mount Arayat, kaya ang naging advantage is hindi masyadong sobrang makulay na kagaya nito kasi may mga mountain range dito. Ito yung sa Arayat. Ayan. So dito na yung bagyo natin. Yan dito sa may. So keep safe guys. Sa may ano na siya, Ganaw. Ingat po tayo. So, check po natin yung sa labas. Ayan po guys yung ating yung hangin. Yes. Maayos po yung mga drainage natin. Po yung bagyo. Ayan guys, yung bagyo guys. Ayan. Ayan guys. Ingat po tayo. Mabilis po siya. So nung na-track namin parang bukas ng umaga parang dito na siya banda sa may West Philippine Sea. So okay naman kami dito. Ayan, sobrang malakas yung hangin, pero hindi naman siya as in yung talagang dadala ka na. So thankful lang dahil may mga bumabasag dun sa wind, no, mga mountain range natin. Ayan guys, yan diba. Ayun, yung volume ng ulan wala masyado. Hangin talagang medyo malakas. So ayan yung truck natin guys. Palabas na yung bagyo. So, dito siya dumaan. Dito tayo. So supposed to be dapat ito yung mararanasan natin. Yung ganitong lakas. So ngayon so check pa natin kung ano yung mga
update. So ikot tayo mamaya. Ikot tayo mamaya guys. So yung ginagawang hindi naman siya natuklap. So yung na-worry ko yan no? Bagong install. So far maganda yung gising and yan, i-check pa natin mamaya kung ano yung updates no? Morning guys. So ito guys, check na po kami. Lalakad po kami ngayon kabundukan. Yan yung Zambales sa mountain range yan. Wala. Kanina pa to. Kanina pa yung buhok. Bahay ni Ma'am Tsaka. Ito yung para may idea sila. 80 square meter. 80 square meter. So for punch list na to, ayan siya. Ito yung Block 12 i-open pa lang to, hindi pa siya available. Nandito tayo sa paano nila ginagawa yung bahay natin dito sa Highview Hacienda. So syempre may mga column yan, layout nila po yan. Lagyan nila ng tie beam yan. Ito yung mga tie beam. Okay. So nakikita ko doon sa mga butas nila, parang meron din mga column, diba? Sa mga butas. Lalagyan nila ng ito, tie beam. Yan yung bakal guys, diba? Yan. So every feet may bakal. Lalagyan siya ng semento. Then, after a month, ito po ay tibay buhos. So, sabi po ni engineer, nasa 3,000 PSI yung strength niya. Same tibay po yan ng poste. So, yung poste ay mayroong, sabi niya, 3,000 PSI. Kaya naman, sa tagal-tagal ko, mga 6 years na ako dito sa Highview Hacienda, nagbibenta. Napakatibay po nito. Wala ko nakikita ng mga karak. Aircon. Dahil nung phase 2 guys, walang ganyan. Nahirapan yung mga resident na magbagbag sa lalagyan ng aircon. Papalatasahan na lang nila yan. Once we finish. Akala nyo, no? Bukas pero
kayo guys, medyo malakas po yung hangin. Ay sir, kamusta kayo dyan? Okay pa? Ay kasablog ko. Hi po! So, client natin galing sa Rizal. Sine-check natin dito kung okay. Kasi may mga client kasi sa ibang bansa. So, okay sila daw ganyan. Sabi ko, monitor ko lang ako. Sila yung isa sa mga pioneer na nakalipat. Siyempre, nakaleso. Shoutout, Ma'am Kim. Shoutout. Sige pa. Sabog ang kanyang buhok. Yan guys, yung ribis ko. Yan. Nagawang ano dyan. Kahit dito guys, hindi pa talaga ano to, di ba, complete, pero kita niya naman walang mga tuktok yan. Yan o, tingnan nyo naman guys, oh. Diba? Kita mo yung nabalik ka dito yan guys. Tayo pumunta kanina. Ayan. Wala ko nakikita ang damage. Dito pa rin siya. Okay ma'am. So okay naman siya. Ayan guys, malakas ang ulan, pero as we drive along mapapansin nyo na napaka-stable ng kalsada at hindi siya binabaha. Ayan, at meron din tayong tripping ngayon, ano? Meron tayong client galing po ng Bulacan. Kahit po bumabagyo ay talagang pinuntahan po tayo dito, ano, at gusto niyang i-check yung ating mga unit dito sa Highway Hacienda. At hintayin na po natin sila dito sa phase 4. So medyo malakas po ang ulan po nito at yung oras po natin ay 12 o'clock in the noon time. At nagkita po kami dito sa pavilion ng phase 4 yung ating client na galing pang Bulacan. Ito pong pinapakita po sa kanila ay mga nasa 90% na. Ito lang po ang turnover niya. At kahit po tuloy-tuloy yung ulan, maganda po itong pagkakataon para mapakita na yung location po natin ay hindi binabaha. Ayan po, at after po kaming nag-usap, pupuntahan namin yung actual na mga available dito na pwedeng i-avail through Pag-ibig, bank financing at in-house. Kung hindi naman po kayo or ayaw nyo ng mga maraming requirements, ano. So ito po ay ang Block 11. Ito po yung nilakad namin kanina. Kakatila lang po ng ulan at meron pa konti-konting patak. Ito po ay ang Block 11, yung aking nasa right side po ng video na to. Ang available po natin dito as of now is yung Lot 12. Ito po ay facing south, at yung mga facing north naman, yun naman po ay yung sa kabila, no? Block 11, no? Lot 9 and 7. So po ang pinapakita po sa kanila na meron po
silang area sa likod. At dito naman, yung kung gusto nilang magkatalikuran, yung kunin nilang bahay ay pwede. Ayan guys. So dito kami ngayon, nag-shortcut kami papunta doon sa Block 10. At ito yung nakikita po natin na may nakapag turnover na po sa unit po dito. So check po nila kung ano yung pwede sa kanila. At ito naman po yung model house natin na dress up para makita nila kung ano yung mga gamit na pwede ilagay. So dito may mga dining table, may couch na tayo, yung mga ilaw at yung mga appliances para magkaroon sila ng idea. Yan lang po. Yan po yung aking update. Sana magustuhan nila, at kung gusto niyo po ng mga ganito rin na content, don't forget to like and subscribe sa aming YouTube channel, Kasanting. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Till next video.